Kung mahilig ka sa scrambler na motor, baka magustuhan mo tong Honda CL500. Teka, saan ba ang susian ito? Ito palang CL500, nasa gilid yung susian. Ito guys yung panel, napakasimple lang. Bilog lang siya na mayroong speedometer, may gear indicator, may time, odometer, tsaka gas gauge. E may ilaw din pala dito ng neutral indicator. Start muna natin. Kung mapapansin nyo pala guys, yung exhaust nito medyo mataas. Ang sabi sa akin, dapat naman daw hindi umiinit to. Kaya safe naman yung OBR mo, hindi mo papasok. Ito yung foot peg para sa OBR mo. Meron na rin gate shield dito. Tara, sound check muna natin. Not bad yung tunog, no? Pag-usapan muna natin kung ano bang meron dito sa Honda CL500. Unahin na natin sa makina. Meron tong 471cc displacement, liquid cooled and parallel twin. In terms of power naman, meron na itong 46 horsepower at 8,500 RPM and 43 Nm of torque naman at 6,000 RPM. Pagdating naman sa ilaw, all LED na to. And pansin ko pag naka-ignition on ka, syempre bukas yung headlight mo. Pero nakailaw din itong signal light. Sa likod naman, itong taillight lang. I-high natin. Pag naka-high naman, iilaw lang lahat dito. Kanina kasi yung dalawa lang sa taas yung may ilaw eh. Patayin muna natin. And una nyo palang mapapansin dito is manipis yung gas tank. Meron tong 12.2 liters na fuel capacity. And meron na rin parang tank grip sa gilid. And for me, very comfortable naman yung upuan nito. Classic looking naman tong side mirror na talagang bagay na bagay naman dito sa motor. May passing light switch na rin dito yan. High and low, busina, and yung turn signal. Dito naman sa kanan, merong kill switch, merong hazard, and starter. And again, sabi ko nga kanina, nasa gilid din yung susian nito. Pero kung gusto mong i-lock yung steering pag magpapark ka, dito naman sa kabila. In terms of fuel consumption naman, sabi ni Honda kaya nito mag 27 km per liter. And meron din itong 790mm na seat height. Pakita ko sa inyo mamaya itsura ko dito. Pagdating naman sa suspension, meron itong telescopic na 41mm upright fork. And twin shock naman with 45mm round pipe swing arm dito sa likod. Pagdating naman sa gulong, naka 110/80/90 na to sa harapan and 150/70/17 dito sa likod. And I think na-discuss na natin lahat ng dapat pag-usapan dito. Isa na lang yung kailangan gawin, i-test ride. Okay, so bago natin i-test ride, pakita ko muna yung seat height. So again, I'm 5'8". Ito dalawang pa nakababa dyan, minimal tiptoe. Pag 1 foot down, flat foot naman. Alright, so hindi pwedeng hindi natin idaan to sa highway. Yan, tara, expressway gaming tayo. Okay, CL500, expressway gaming. Malakas to guys ha, for 471cc. Kahit 4th gear, meron pa rin pull eh. Hindi nga lang guys, kung nasa highway kayo, salong-salo nyo lahat ng hangin. Kasi nga ano to eh, scrambler. Wala ring windshield. So talagang mararamdaman mo yung hampas ng hangin. Pero in terms of riding position, very comfortable. Pero given na yun, lahat naman yata ng scrambler talagang sobrang komportable ng ano mo, ng riding position. Talagang upright ka. Tamang tama lang din yung taas ng handlebar. And sa takbuhan natin ngayon, very smooth yung makina. Wala akong nararamdaman kahit anong vibration. Nahiya ako eh sir, nagpabomba siya eh. Kaso nga lang, stuck yung motor natin. Stuck yung exhaust. Sana nagustuhan na lang ni sir yung ano, yung harurot natin.
Pag nasa 4th gear, tas medyo bumabagpak tayo, meron akong konting vibration na nararamdaman sa sa foot peg, sa paa. Pero pag nag 5th gear na ako, nawawala. Parang sa 4th gear lang yung konting vibration. And very nimble din tong itong CL500. So far so good Iba talaga yung mga scrambler, mga classic bikes. Iba talaga yung comfort. Ikot lang tayo dito sa favorite spot natin para makita natin kung okay din pang city riding. Yan ang maganda dito, since manipis nga itong CL500, madali lang isingit-singit. And very agile and nimble din. Kaya panigurado, goods dito sa mga beginners. Napakasarap magmotor dito sa part na to ng Alabang. Ayan pakapresko dahil pa kasing puno. Yan na lang ko guys, interesado na kayo malaman kung magkano ba itong CL500. Ang SRP nito is 409,000 pesos. Pero ngayon, meron tong 40,000 peso discount. So less 40,000 pesos guys. So pwede mo nang maiuwi to for only 369,000. Sulit no? And syempre kung naka-manual kayong motor, hindi pwedeng hindi kayo dadaan ng tunnel. Sa mga interesado palang bumili or kumuha ng CL500 pero gusto nyo munang i-test ride para ma-feel tong motor, pasya lang kayo guys sa Honda flagship Parañaque kasi sa kanila tong demo unit na to. Pero once ma-test ride nyo naman to, panigurado kukuha na rin kayo Siguro if there's one thing lang na gusto ko ma-improve dito, sana sa next iteration nito gawin nilang TFT. Kasi pag medyo maaraw, baka mahirapan kayo makita to. Although nakikita ko naman yung panel kahit maaraw. Pero syempre, iba pa rin kasi yung yung TFT display, di ba? Tagal din natin hindi gumawa ng test ride video Na-miss ko yung mga ganitong content guys, kung meron kayong mga gustong test ride na mapanood sa channel natin, comment lang kayo. Kasi kung kaya naman nating gawan, why not, di ba? Nahihilig kasi tayo sa scooters ngayon. Pero ito yung ito yung hindi mo magagawa sa scooter Yung dumaan ng expressway. Na napaka-convenient talaga. Not unless 400cc yung scooter mo Parang yung parang yung zone test 400G ganun, pwede yun. Kaya sa mga mahilig mag long ride, yung mga magbe-breakfast ride tuwing linggo tipong Batangas, sarap gamitin to. Chill na chill ka. Pero dapat ang pormahan mo dito yung pang action star Dapat naka leather jacket, leather boots. Hindi, joke lang yun. Kahit anong suot mo, bagay ka naman dito sa CL500. Ay, malakas din ang torque nito Pag third gear tayo, pag pumiga ka, ramdam mo talaga yung hatak. Kaya dapat nakagrip yung hita mo sa tangke. Kasi tatangingin ka minsan May konting service road gaming tayo papuntang Honda flagship Parañaque. So kung tatanungin nyo ako kung para kanino ba tong CL500, unang-una, good sa gusto for beginners. May enjoy nila to, masarap matuto dito kasi comfortable dalhin, magaan lang, hindi naman kataasan yung seat height, yung power saktong-sakto. Kumbaga hindi naman sobrang hina na mabibitin ka, pero hindi rin naman sobrang lakas na talagang delikado na sa mga baguhan. Pero kahit season rider ka, mag-enjoy ka pa rin dito. Again, lalo na kung trip mo yung mga scrambler na motor. Iba-iba naman kasi ng characteristic yung mga motor din Like ako, syempre pagdala ko yung Z9, ibang enjoyment yung ramdam ko dun. Pagkita naman sa CL500, ibang klase rin. Kumbaga ibang experience Yan ang maganda dito, Pag gusto mong bumirit, pwede.
Minsan kasi isipin mo 471cc, baka mabitin ako dyan. Hindi rin, goods na goods na yung power nito. Hindi ka naman siguro kakakarera, di ba? Pero syempre kung gusto mong dalhin sa track yung motor mo, ibang klase dapat ang bilhin mo. Dapat mga sport bike o kaya yung naked. Huwag ka mag classic or scrambler. And quick vlogging lang pala guys, kung trip niyo naman yung mga ganitong klaseng content, hingin na yun ako ng favor. Pa-click naman ng subscribe button below and pa-like and share the video na rin. Salamat. And again, maraming salamat sa Honda Flagship Paranaque at pinahiram nila sa atin tong CL500. Tagal ko nang gustong i-review to eh. So sana nagustuhan nyo i-review natin yung test ride. And again, sa mga interesado dito, dahil lang kayo dito sa sa Honda Flagship Paranaque. Along East Service Road lang to, malapit na sa Bikutan exit. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.